Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ng censorship kasi mainit-init pang usapan tungkol dun sa pagkakasuspinde sa Showtime ni Vice Ganda. Sinuspindi ng MTRCB ang Showtime dahil sa di umano ay nagkameron ito ng palabas, isang portion doon, na naging mahalay sa pananaw ng marami. Na kung saan si Vice Ganda at ang kanyang boyfriend ay nagkaroon ng di umano ay malaswang aksyon na hindi kaiga-agaya sa mga tao o at least sa maraming tao. So ito ngayon yung naging basihan para magkameron ng suspension order. I think for 19 days pa o 12 days kung hindi ako nagkakamali. Basta hindi naman ganun kahaba pero long enough para hindi mapanood ng Showtime. So nagtatalo-talo ang mga tao. May karapatan ba ang MTRCB? May karapatan bang mag-regulate? Klaro naman po na trabaho ng MTRCB na mag-regulate ng mga sini at mga palabas sa telebisyon. Hindi po dito sakop ang radyo sapagkat ang nag-regulate po yata ng radyo ay ibang body. Kapisanan ng broadcaster yata ng Pilipinas, if I am not mistaken. But there are standards. But if you look at the name of MTRCB, hindi po nag-appear ang censorship sa pangalan, review and classification. So it classifies, it doesn't censor. But at the same time, it has the power to suspend and even cancel a show. Although it doesn't have the power to cancel a franchise or a license to operate. So pwedeng i-cancel nito ang isang show o kaya pwedeng isuspinde. So kahit wala sa pangalan nito ang censorship, effectively kapag sinuspindi mo, ikanansila mo, ay sinensor mo na. Samantalang wala naman doon sa pangalan, ang nakalagay lang naman ay review and classification. So ito ay isang kabalintunaan sapagkat wala sa pangalan pero nasa mandato di umano. Ako kasi ganitong opinion ko dito. Balikan natin ang saligang batas. Ano ba talaga ang, kasi lagi nating titingnan, ano nakalagay sa saligang batas. Diba? Share tayo ng screen. Okay? Okay. Ayan na naman tayo. Nag-share na naman tayo. Kasi kailangan lagi natin may resibo. Punta tayo sa Article 3 ng 1987 Constitution sa Bill of Rights. Itong Bill of Rights na ito yung mga bagay-bagay na hindi pwedeng baliin ng pamahalaan sapagkat ang pinotektahan ng Bill of Rights ay ang ordinaryong mamamayan mula sa abuso ng gobyerno. Kaya nga sinasabi ko, kapag ang iyong inaakusahan na nagbabiolate ng free speech rights mo isang private individual, hindi mo pwedeng invoke ang Bill of Rights. Sapagkat ang Bill of Rights, yan po ay constraints sa pamahalaan. Limited government po ang prinsipyo natin. So the Bill of Rights and the Constitution protects the individual from government. Okay, punta po tayo sa Article 4. Basahin natin ng malinaw. Nakalagay sa Article 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Okay? Walang batas na pwedeng ipasa na ina-abridge o sinasagkaan o nililimitahan ang freedom o kalayaang magsalita, kalayaang mag-express ng sarili, o kalayaan ng media, o yung kalayaan ng mga taong mapayapang magtipon-tipon at magpalabas ng kanilang hinaing at ipaabot sa gobyerno ang kanilang mga reklamo. Okay. So itong malinaw po ang konstitusyon. Walang exceptions. Although nagkaroon tayo ng jurisprudence na although may freedom of speech ka, hindi ka pwedeng sumigaw ng
fire sa isang sinihan, may limitasyon ang ating karapatan. Pero kung babasahin mo ang konstitusyon, ang limitasyon na yon ay dapat sa isang punto na hindi mo maiiwasan. Ang interpretasyon ko dito, kunyari kapag ikaw ay nasa sinihan, sumigop ka ng fire, ay hindi naman mo, pag nanonood ka doon, hindi mo pwedeng ignore yun. Di siyempre magpapanik ka, tatakbo ka, hindi ba? So, madaling salita, the bar to suspend the freedom of speech and the freedom of expression will be when it puts the public at risk. It is a threat to the security of someone, and that someone has no recourse. Parang ganon. Or the threat of everyone. Okay? Na ginawa mo na, di ba? Hindi ka na pwedeng nagkaroon ng injury. Wala kang remedyo. Kundi pumunta sa korte at inibanda yung tao na nag-libel ka. Di ba? So libel, for example, is a violation of your free speech rights because it offends a person. Kaya nga, may mga libel laws tayo, may mga slander laws tayo. Pero, ganun pa man, walang tinatawag na prior restraint. Ibig sabihin yan, pwede mong sabihin yan, pwede kang kasuhan, pero magpakita ka dapat ng damages. Proof beyond reasonable doubt pag criminal case, pag civil case, preponderance of evidence. In fact, kapag ikaw ay public celebrity o government official at ikaw nilibel, nababaligtad ang burden of proof. Hindi mo na kailang ang ano kasi sa libel, pinipresume na malicious ang kada libel o statement. Pero kapag gobyerno, government official ka o kaya ikaw ay public celebrity, parang katulad nung nangyari sa akin, ako daw ay public celebrity, kaya naman ako ng libel, kailangan ko daw i-prove muna na may malis sa simula pa lang. Nababaligtad. Kasi kapag hindi ka government official at magsampa ka ng at sinamban ka ng libel, ang antimano, ikaw ang magpo-prove na hindi libelous yung sinabi mo, hindi yung nag-aakusa. But anyway, the point is this. Ang Section 4, klaro, may limitasyon ang free speech rights. Pero ang limitasyon na yan ay sa mga sitwasyon na hindi ka na nakaiwas o kaya nalagay sa alanganin na sitwasyon ka, yung wala kang choice. Ngayon, pag itong mga programa sa telebisyon, itong mga sini, ang sa sini kasi, kailangan mo naman pumasok sa sinihan. Kaya dapat advisean ka na ito ay adult film ito. So magpapasok ka, kaya nga kinaklasify. Huwag ka ma-offend dahil sinabi ng PG-13, sinabi ng rated R, papasok ka pa rin. O kung ayaw mo na manood ng mga malalaswa, huwag kang pumunta doon. Ibig sabihin noon, ay nawarningan ka. Ang television kasi mahirap. Kasi sa television, live. Pero may mga technology na tayo ngayon. May mga teknolohiya tayo ngayon na nagsasabi na pwede mo namang i-blip yan. Although, pwede mong antimano, pwede mo kaagad i-scramble or right there and then, pwede mong i-take down yung airing, patayin sa airing. There are many things that you can do in television. If indeed the show, the scene is very offensive. Okay? At ang isa pa, kung alam mo naman yung show ay malimit magpakita ng kalaswaan o ang pang-adult ang material, siguro naman, huwag ka na manood kung na-offend ka. Or kung may anak ka na nakapanood, huwag mo panoorin ng mga bata kasi ng mga show. Kunyari si Vice Ganda, alam mo naman kung magsalita yan, huwag mo panoorin ng mga bata. Kahit noong time show yan, di ba? Pag alam mo naman ng mga bata, kaya di ba sa mga television programs, ang iyo kasing mga episode ng mga soap opera na yan, napanood na canned na. So na ibig sabihin yan, na state na yan. Ang mahirap talaga na anuhin natin, tap ko lang share dito. Ang mahirap talaga nating ma-anticipate ay ang live. Okay?
Now, ando na ako, maaring offensive. Mamaya pag-usapan natin 'yan, yung pinalabas sa Vice ng Showtime. Ang tanong dito, bakit masyado naman yatang harsh yung isususpende mo? Kasi ganito 'yan eh. Ang isang television program, hindi lang naman isang tao ang umaasa diyan. Yung makeup artist, yung mga cameraman, yung mga binisinisweldohan ng isang araw o arawan. Hindi ba? Ngayon, kung ang kasalanan ay kay Vice Ganda, bakit hindi lang si Vice Ganda ang suspendihin? Hindi siya pwede mag-appear sa show. Ba't hindi siya na lang ang ang parusahan at multahan? Bakit mo idadamay yung buong show? Bakit mo isadamay ang isang simpleng makeup artist, ang isang cameraman? 'Di ba? Akala ko ba ang papel ng MTRCB i-improve at tulungang makabangon ang ating movie and television? Maging responsable tayong manunood. Bakit parang ang pagpaparusa, yung entire program ang pinarusahan mo, samantalang may kasalanan lang naman. May kasalanan ba ng makeup artist na naglampungan si Vice Ganda at yung kanyang boyfriend? Di ba? Kasalanan ba nila? Makukontrol ba nila yun? Yung cameraman ba ang nagsabi na gawin nyo yan? Hindi ba? Yun ang hindi ko maintindihan dito kay Lala Soto Antonio. Na para bagang, or even the MTRCB. Why? Wala na bang ibang remedyo? Di pinagmultan nyo sana sa Vice Ganda. O kaya, siya ang isinuspindi nyo ng isang buwang hindi pwede mag-appear sa show niya. At least siya ang gumawa. Pero yung isuspindi yung entire show, it's almost like you only punish someone. Ako kasi naniniwala sa prinsipyong paparusahan mo lang isang tao kapag siya nakagawa ng kasalanan. Anong nagawang kasalanan nung makeup artist, nung cameraman, nung ibang host na hindi naman sila ang may kagagawan? Hindi ba parang iisipin mo, talaga may mali. Pangalawa, dapat sa mga live events, dapat meron lang nakahanda. Kung ganun din naman parang striktong MTRCB, ilan lang naman ba yan? Ilan lang naman ba yan na programa na live? Sabay-sabay, di ba? O di mag-appoint na sila, o ikaw, no, mismo yung chair daan doon ka sa, kung pala ito yung nare-red flag na ito, ay doon ka lagi, nakatayo ka doon. At right there and then, pwede mong dektahan itigil yan. Hindi ba itigil yan? O kaya sabihin mo doon sa nag-ano, i-blur yung camera o kaya itiman yung camera habang nangyayari yon, hindi ba? Yung talaga tayong concern. Di ba? So, kung hindi natin ma-prevent, ang pagpaparusa dapat fair and just. Kasi naniniwala ako na kawawa naman yung walang kinalaman, 12 araw siya walang sweldo, buti kung siya sinisweldohan. Si Vice Ganda, mayaman na yan, may pera na yan, kahit pa yung sinuspindi mo ng 12 days, walang epekto. Walang epekto. Paano yung mga nag-involve sa production, ang sweldo ay per day? Hindi ba? Naisip kaya yan ng MTRCB? Naisip kaya yan ni Lala? Hindi ba? Dapat iniisip natin yung karampatang pagpaparusa ay dapat fair. At lalong malinaw sa akin na in fact, you have to understand that the Constitution is very clear here. You could not abridge the right to free expression unless, you pwede mo namang iwasan. Alam mo naman pala si Vice Ganda ay talagang ganyan. Huwag mo nang panoorin. Hindi ba? Hindi ka naman diniktahan na manood ka eh. Hindi ka tulad dun sa sinihan na nandun ka lang nanonood, may sumigaw ng sunog, wala ka na magawa. Di ba? Kasama ka dun. Samantalang ito, gumawa sila ng ganun. Pwede mong ipikit ang mata mo. Pwede kang umalis. Pwede mong payuhan ng iyong anak. Masama yan. Hindi yan maganda. Hindi ba pwede mong gawan yan? It's as if wala ka remedy. Masyado naman yatang bini-baby ng gobyerno, ng MTRCB, ang mga tao na walang ka. Yung bagang, parang, bakit pag nakita mo ba, lahat ba ng tao, pag nakita mo, pwede pa nga maging lesson yun. Yan, huwag niyong gagawin yan. Masama yan. That given opportunity to tell your children not to do this thing. Diba? Yung sa tingin ko, parang marami pang dapat ginawa sana na hindi gano'n na parang sinuspinde mo ng 12 days o ilang araw na maapektuhan naman ang kabuhayan ng ibang tao.
Ako kasi personally, I don't believe in censorship. You know, I believe in responsible self-censorship. Yung ikaw na mismo ang magsabi o sa sarili mo, hindi ito maganda, hindi ko panunuorin to, ayoko niyan. O kaya, ikaw na mismo ang magsabi dun sa anak mo na huwag ka manood niyan kasi baka may mga may lumabas diyan na mga hindi maganda. O kaya pag napanood niya, ay bigla na lang sabihan mo. Ang problema kasi, pinapabayaan mo ang mga anak mo na manood ng mga ganyan, tapos alam mo naman na pwede sila ma-expose sa ganun, hindi mo binabantayan, wala kang guidance. So yung mga tinatamad na sa parenting, dahil sa bagay, iba may trabaho, hinahiya ng mga anak manood ng television, you know, ang in-expect ang gobyerno ang magbe-babysit sa mga anak nila. Kaya katulad nitong nangyayari. Kasi ako rin, sa isang banda yung political issue din dito, matindi para sa akin eh. Nung panahon na si Pangulong Duterte ay, you know, nagla-live, yung mga live niya na press statement, speech sa punong-puno ng mga malalaswa at mga hindi kaaya-ayang mga salita, anong ginawa ng gobyerno nung time na yun? Sinensor ba? Sinuspindi ba ang mga television station na nag-airy ng live nun? Ay, hindi dahil presidente yun. Di ba? Nagsalita man lang bang MTRCB na Mr. President, kami po ay opisina under you but you know you are violating the law? Or sinabihan ng mga television stations, mag-abang na kayo kapag hindi nyo blinip out yan, ipapanish kayo. Hindi ba? Eh, meron ba naparusahan ng television station na hindi blinip out yung mga pagmumura ni Pangulong Duterte, yung kanyang mga dirty joke, at yung pagmura niya sa simbahan? Di ba? Doon ako medyo na yung mga tao nagalit kay Vice Ganda sa Showtime at nagbubunyi nung sinuspindi. Ang iba dito nakikita ko, ito rin yung mga tao na nagbubunyi noon na si Pangulong Duterte ay ganun magsalita. Parang selective. So yun yung isang punto. Walang consistency. Pangalawa, iniisip ko din, katulad yan, mga nagre-react ngayon, sasabihin, ano nyo naman, Prof, ano naman yan eh. Kasi si Vice Ganda naman, abusado talaga eh. Talagang masama ugali niyan, hindi mo lang kilala, di ba? Ganon. Sa akin naman, hindi nagmamatter kung masama ugali o hindi kilala. Kaya masama ugali o hindi ka kilala, patas ang batas. Kung ibinabase ko lang naman ang pag-apply ng batas sa mga tao na gusto ko o hindi ko gusto, ay makakarma din ako later on, di ba? Ako kasi gusto ko patas, kaya galit ka sa tao, kaya hindi. Ang batas ang dapat pairalin. Hindi pwede yung ang magiging selective ka. Kasi you could not cry out justice later when you're also unjust and unfair to others. Di ba? O masama ugali niya, makarma siya. O paano yun? Ibig sabihin yan, kahit mali yung ginagawa sa kanya dahil kinarma siya, matuwa ka. Di ba? Hindi naman tama yun. That's not right. But the other thing is na yung ano ko doon, hindi ko maintindihan, ano bang meron si Vice Ganda para yatang pinag-iinitan ng husto sa MTRCB, tapos niya pati si Senator si Enrile, nakisali na rin. Tinawag siyang pagkabastos-bastos. For some reason, I don't know. Is it already a national security issue? Kasi, well, of course, Senator Enrile has a right also to say that. Di ba? Hindi ko siya pinipigilan. Pero ang tanong, anong meron? Tapos ngayon, may mga gusto pa magdemanda, gustong idemanda si 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 Vice Ganda at yung kanyang boyfriend dahil sa ginawa nila. Parang sabi ko, anong demanda? Kriminal? Krimen? Civil case? Anong standing nila? Di ba? Parang meron pang grupo ng mga tao, siguro gusto lang magpakilala, na parang, tapos yung ginawa kay Pura Luca Vega, hindi ba, na parang, there are more important offensive things that are happening in the world and the Philippines right now. Your taxes are being misused by people who are powerful that you support, di ba? Merong nagsabi dito sa akin, nag-post na, Prof, lagi mong kinikriticize si Sara Duterte, alam na. Na para anong alam na may kinakampihan ako? Wala akong kinakampihan dito. Ang bayad ako. Ay, sanay kasi kayo siguro na nagsasalita lang
sa mga media, mga social media influencers na iniidolo nyo na mga bayaran. Di ba? O may mga interest. Yung mga tao na nag-criticize dahil galit o kaya ay, may ambisyon. Okay? Dinidepensa ang mga political figure kasi umaasa na kapag nanalo, malalagay sila sa posisyon. Di ba? Yung mga ganyan. O kaya itinanggal sa posisyon, kaya nagagalit. Di ba? Ibahin niyo po ako doon. Sa malinaw, tapatas lang tayo. Di ba? Kasi yun ay pinagtataka ko na para bagang anong meron? Bakit parang nagkakabala tayo sa mga bagay na mga wala namang kakwenta-kwenta? Hindi sabihin hindi mo naman ikamamatay, hindi yan ikalulugmok ng ekonomiya yung ginawa ng Showtime at yung kay Pura Luca Vega. Madali mo na, huwag mo silang pansinin. Ba't mo papansinin? Huwag kang manood, huwag kang pumunta doon sa nightclub na nagpe-perform siya. You can easily block, you can easily unfollow, di ba? Manood ka na lang ng Itbulaga kung ayaw mo ng Showtime, di ba? Right? Wala namang nagpipipilit sa iyo Pero yung mga ginagawa ng mga politiko, ng mga batas o mga yung mga ginagawa nila, may epekto sa atin yun. At saka pera natin yung ginagamit ng mga yan. Buwis mo at buwis ko. Huwag mong sabing hindi ka nagbabayad ng buwis kasi kada bili mo ng produkto, nagbabayad ka ng buwis. Kada produktong binibili mo sa tindahan, meron pong buwis yan, may tax yan. So, lahat tayo. Pera natin yung ginagastos itong mga to. At hindi kayo nagagalit, mas offended kayo kay Vice Ganda. Mas offended kayo kay Pura Luca Vega. Pero ang mga ginagawa ng ating mga politiko, ang mga kabalbalan, ang mga kawalang hiyaan, ang mga ginagawa nila sa ating pera, sa pera ng taong bayan, na hindi kayo nagagalit. Dinidepensa nyo pa. Di ba nagagalit pa kayo sa kalbong mamang ito pag kinikriticize ko ang mga idolo ninyo, hindi ba kung ano mga sinasabi ninyo na ganito, ganyan, di ba? Magalit naman kayo sa tama. Huwag niyo pasayangin yung galit niyo. Magalit kayo dun sa talagang maapektuhan kayo. Kasi hindi mo kayo pinipwersa mo na manood ng Showtime. Hindi mo kayo pinipwersa panoorin si Pura Luca Vega. Di ba't magkakailangan pang yun ng pagkaabalahan? Ang pansinin natin, yung mga pera natin na kung saan-saan na ginagastos ng mga politiko. Di ba? Anyway, hanggang dyan lang muna tayo sa Biyernes uli. Sana nakapagturok sa yung kaisipan na proskon yung mga puso at nakapagpabago ng panahon sa buhay, lalo sa usapang politika. Sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and control life. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At itong dalawang institusyon na to, UP at Lasal, ito ang malapit sa puso. Sige po, kita na lang po tayo sa Miyerkules. May nagsabi na mimiss na daw nila yung yung parang headset ko na nakaganyan. Ay, hindi ko na ginagamit yung kasi nagmumukha akong Martian. Ngayon daw, litaw ang pagiging kalbo ko. Okay lang. Totoo naman talagang kalbo ako. So, ginagamit ko na yung ibang headset ko. Sige po. Kita-kita na lang tayo sa Biyernes. Ingat kayo. Lagi ko sinasabi. UP namin mahal. Animo Lasal, magandang araw po sa ating lahat. Bye for now. See you Friday. Take care.